Mainit-init na balita, naghain na po ng civil case ang Department of Transportation laban sa Pangasinan Solid North sa Quezon City Prosecutor's Office. Kaugnay yan sa karambola sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX noong May 1. At 10 tao po ang namatay sa insidenteng yan. May halos 4 na puring sugatan. Ayon sa DOTR, inihain nila ang kaso sa City Prosecutor's Office para sa pamilya ng mga biktima na taga Quezon City. May mga biktima rin mula sa Antipolo, Rizal. Humihingi ng danyos ang pamilya ng mga biktima mula sa kumpanya. Susubukan pa namin kunan ng pahayag ang Pangasinan Solid North. Tutulong po dito sa Balitang Hali para sa iba pang detalye. Dagdag detalye tayo sa paghahain ng Department of Transportation ng civil cases. Kaugnay po yan sa karambola sa SCTEX noong May 1. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, personal na sinamahan ni DOTR Secretary Vince Dizon ang pamilya at abogado ng Philippine Coast Guard personnel na si Diane Janica Alinas sa pagsampa ng kasong sibil laban sa Pangasinan North Transit Incorporated pasado alas 9:30 kaninang umaga sa Quezon City Hall of Justice. Nasawi si Alinas kasama ang kanyang asawa ng tumbukin ng Solid North bus ng kanilang sasakyan sa toll plaza ng SCTEX sa Tarlac noong 1 ng Mayo. 50 million pesos na danyos ang hinihingi ng pamilya alang-alang sa naiwang tanggol na mag-asawang himalang nakaligtas sa aksidente. Ayon kay Secretary Dizon, malinaw ang mensahe sa kanyang pagsama sa pamilya at ito'y babala sa mga transportation companies na unahin ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero at ang pagtitiyak na mananagot ang mga ito kapag nagpabaya sa kanilang mga responsibilidad. Mula Quezon City, nagtungo naman si Secretary Dizon sa Antipolo para naman sa pagsampa ng 80 million pesos civil suit para sa 8 miyembro ng isang religious group na namatay rin sa parehong insidente. Paglilinaw ni Dizon, bukod pa ang mga civil case na ito sa reklamong kriminal na isasampa naman ng Department of Justice laban sa kumpanya. Samantalang, ang administrative case naman patuloy na dinidinig ng LTFRB. Narito po ang pahayag. This is our responsibility, no? Ang importante dito, it's not just yung, hindi lang yung sumasama tayo dito at tinulungan natin ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagbigay ng legal counsel. Pero ito ay mensahe sa lahat ng mga bus company na hindi natin ito tolerate ito. Mula rito sa Antipolo City, ako si Chino Gaston ng GMA Integrated News. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston.